Buenos dias, señoritas y señoritos. Kahit kahapon pa naganap ito, pero a promise is a promise. So as I promised to you that we will be giving you a summary report of what happened relative to the recent hearing, and I think maybe it will be the last. Kasi after this, gagawa na sila ng committee report with their recommendations. Pero ang nangyari po kahapon, inapprove na nila yung congressional resolution number 1499 ni Congresswoman Mitch Nograles, at ito yung resolution asking the National Telecommunication Commission to suspend the SMNI TV and radio station for violation of their franchise and corporate laws. Tulad nga sinabi natin earlier na on the last day na lang ng hearing for this year, baka meron pa next year pero baka wala na, nakitaan pa nila ng another violation, which is yung iba-ibang papeles or dokumento sinubmit sa Kongreso at saka sa Security Exchange Commission or SEC. Now, which is again dagdag na violation na naman. At during her summary speech, napansin rin ni Congresswoman Nograles na from a non-stock corporation made up of 4 million of the 7 million followers ng Jesus is Lord movement ni Quiboloy. Bigla nila ito several years ago na ginawang sole ownership, na transfer ang ownership kay Quiboloy at saka ilan na mga chihuahua niya. Pero wala sila nakita ng mga papeles na pinakita na transfer from the member. So kumbaga, in short, kinuha lang niya yung mga asset and corporation na supposedly owned by his followers, and then binigay niya sa sarili niya without showing na meron transfer of ownership, nag-meeting ba sila as required by the Security Exchange Commission. So in short, ang laki-laki talagang violation. At tinanong nga pinasagot nga sa question and answer si Nograles sa SEC officials na itong ginawa niya ito ay can be ground for cancellation for fraud. So panloloko, fraud. So pwede ma-cancel yung corporate papers nila at babalik ito sa non-stock corporation. Or in short, babalik, ikukuha kay Quiboloy ulit at ibabalik sa mga miyembro niya. So, at sabi nga ni Nograles, pwede rin ito grounds for perjury na kasuhan sa kanila sa Kongreso because they lied nung sinabi nila na transfer na daw yung mga stocks from chosen few na chihuahua ni Quiboloy from the 4 million co-owners or co-ownership agreement sa mga miyembro ng kulto ni Quiboloy. Kawawa naman kayo kung nagpapaloko pa kayo hanggang ngayon. So, sabi nga ng Security Exchange Commission, kahit sabihin ni Quiboloy later on, wala akong alam dyan na transfer na pala or mali-mali yung papeles. Na kasi sinasabi ng mga lawyer ngayon, mali-mali yung papeles. Pero sabi ng SEC, hindi ito. Falsehood pa rin yan. Hindi excuse yan. At sabi rin ng National Telecommunication Commission na mga officials dito who were also asked to speak on this violation, sabi nila na pwede rin daw bawiin o i-cancela yung convenience to operate a media network na binigay nila sa SMNI. Dahil daw pwede daw nila isuspend ito for franchise violation. At inihayag pa ni Nograles, among the violation ay no approval for
transfer of controlling interest from the miyembro nga from 4 million members ng kulto ni Quiboloy sa sarili niya tsaka mga chihuahua niya. Walang reporting kailangan gawin in 60 days sa Kongreso. Wala rin annual report na ginawa at iba-iba ang papeles na binigay sa Security and Exchange Commission nga. At nakita rin ni Congresswoman Nograles na meron rin violation sa franchise agreement, franchise privilege nila na grinant ng Congress na dapat 30% ay sa ibang tao. Sinabi nga nila, binigay doon nila ito 30% sa kooperatiba pero lumabas 0.019% lang pala ang napunta sa kooperatiba. So, meron rin mga violation sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa mga retagging ginagawa nila, sa mga fake news kung saan meron mga patong-patong na kaso final sa kanila. Pagkatapos, towards the end ng hearing, sinabi mismo ni Nograles na for a time, kinuha siya co-host, kasama ata sila ni Rolex Suplico, pero siya mismo umalis dito sa station na ito kasi napansin niya na hindi nga, may mga katiwalian talaga na nagaganap. Kumbaga, sabi pa nga niya, I can make a personal testimony on this. And then, sabi pa nga niya na may mga dagdag na violations pa like the filing of fake certificate of amendments na pwede babalik sila from sole ownership ngayon na mga bata ni Quiboloy to ownership ng Kingdom of Jesus dahil binviolate nila yung corporate code. So what is the meaning of all of this? The meaning of all of this is that there is really no stopping. Hindi na ito issue ng human rights. Right to freedom of the press, right to free expression. Kumbaga, naging issue na ito ng talagang outright violation ng corporate code on multiple agencies. For example, mayroon ng violation sa Security Exchange Commission, corporate code, sa mali-mali pa submit ng mga dokumento, hindi pag-report yung mga transfer of ownership, and then meron pang violation sa National Telecommunication Commission, na meron rin violation sa franchise agreement nila, sa franchise privilege nila, sa Congress. So in short, unless may mangyari na milagro na maluluhod si Quiboloy, kay President Bongbong Marcos at i-orderan yung NTC, SEC at Kongreso to stand down or to wag na galawin si Quiboloy, isuspend lang, pero wag na tanggalin yung prangkisa, baka kung milagro mangyari. Pero ang nakikita natin dito na target talaga siya because ginagamit niya yung station niya. Napapansin niyo wala nang programa si former President Rodrigo Roa Duterte doon. So ang mali niya, ginamit niya ang station niya para maging propaganda arm ni former President Duterte. So clearly yun talaga ang target nila. Kaya lang syempre it doesn't help na meron talagang mga concrete violation na lumalabas ngayon. Kaya unless magkaroon ng political intervention from the President or the woman behind the President, si First Lady Lisa Marcos, it's just a matter of time na either masuspend itong SMNI para magbago sila o bigyan sila ng leksyon, or matatanggal talaga yung baka pati kay Romualdez, luluhod ito si Quiboloy mismo na umiyak at humagulgul at mag-contribute kuno na at mag-pledge na ika-campaign niya si Romualdez sa 2028 election. So nakikita natin medyo malabo na ang corporate existence ng SMNI as a media entity.
So yan po, yan ang final say natin sa issue na ito. And thank you very much for watching, and don't forget to share this vlog to friends and relatives. And I'll be seeing you in my next vlog.